welcome po sa aking vlog. Today's video ay nandito po ako sa store mo ng aking pinsan. Ito po ang kanyang business, poultry supply. Ito po ang kanyang business. Yan po mga friendship. Yan, maya-maya po ay mag-interview po ako sa kanya kung paano nga ba siya naging successful sa kanyang business. Pero bago yan mga friendship ay titingnan muna natin ang kanyang mga stocks dito sa kanyang bodega at ang kanyang mga paninda. Ayan po mga friendship, ang pangalan po ng kanyang business ay Kenlis Talpakan. Yan po ang kanyang mga paninda. So mag-start po tayo dito. Yan po. Ayan, super dami naman ng kanyang mga paninda. Ayan. Puro feeds po yan. Iba't ibang klase ng feeds. Yan po ang kanyang mag-alaw po kayo kuya. Ayan po yung kasama niya sa kanyang mga paninda. Yan po yung kanyang boy. Yan po yung gwapo kong pinsan. Siya po yung may-ari ng business na ito. Ngayon, papasok po tayo sa kanyang bodega kung saan nakalagay yung kanyang mga stocks. Tuloy po kayo. Yan po yung ating pinsan. Friendship, ang dami niyang stocks dito sa kanyang bodega. Okay. Ayan kuya, explain mo kuya ano yan. Ito po yung mga feeds for chicken. Chicken. Yung Integra 1, 2, 3, 4, 3 plus. Ang dami. 5,000. Tapos ito yung mga dog food. Dog food. Dog food ito naman naman dyan. yung mga chicken feeds na grains. Tapos meron din akong dog food dito sa loob. Hindi ito na yung kuya. room 1. Ayan, dog food. Derby box. Ayan, super. Palakan. Tapos dito sa kabila. Ito din, dog food din dito, dog food. Dog food. Ayan. Madalim-dami. Ayan, nakit. Eh, palakan niya kuya. Ayan po, super dami ng kanyang stocks, mga friendship. Ayan pa. Lakan. Tapos meron pa. Ito yung mga bird seeds. Bird seeds. Tsaka yung mga pagkain ng mga kalapati. Bird seed. Tsaka Tapos, mga nakapak. Okay, yan po. Dami. Okay na. Yan. Lakan. Ang stocks na kuya. Hello po mga friendship, welcome po sa aking vlog. Today's video ay mag-interview po ako sa aking pinsan tungkol sa kanyang business. Pero bago yan kuya, gusto ko munang malaman ng mga viewers natin na ikaw ay dating nagtrabaho sa ibang bansa, tama? Yeah, oo. Mga ilang years ka, anong years ka nagtrabaho sa ibang bansa? Anong years? Year 2005 hanggang 2021, bali 16 years ako sa abroad. So anong years na nag-stop na magtrabaho sa ibang bansa? Nung nagkaroon after pandemic, nung medyo lumag na ako, 2021. March. Okay. Ano ang nabudyok sa'yo para ikaw ay tumigil na sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Okay. Actually, nung during pandemic, siyempre, nababalitaan naman natin yung mga nangyayari, yung mga hindi magandang naging kapalaran ng mga kababayan natin. Na alam mo na, yung umuwi na lang sila, na nasa kahon na lang sila. At the same time, during pandemic, siyempre, walang trabaho. So, I decided na it's about time. 16 years naman rin ako sa Qatar. So, I'm sure na marami ka na naipon po yan. Marami. Siyempre, ilang years ka na tawag sa ibang bansa. Hindi naman, pero yun lang. Ayun nga, sabi ko sa wife ko, siguro pag-uwi ko, subukan naman namin yung kapalaran namin dito. Ayun. Kaya, ito yung business mo, kuya. Sinubukan namin. Ngayon, ang gusto kong itanong, kuya, bakit poultry supply business ang napili mo?
Wow, magandang tanong yan. Magandang Yes. tanong yan. Actually, nung nasa Qatar pa ako, nung nakapag-desisyon na ako na mag-for good, nasa Qatar pa lang ako, maybe 1.5 years before ako umuwi, nagsisearch na ako sa YouTube kung ano yung mga demanding na business ngayon sa atin. So, that time, ang first priority ko actually, related din sa poultry supply business. Ang gusto ko naman sana ay poultry farm. Yung nag-aalaga ako ng 45 days chicken. So pag uwi ko, naghanap ako ng mga poultry farm. Nakahanap ako dyan sa may Tarlac. Ang problema, nung magkakaroon ng verification of documents, I found out yung lot na binibili ko, Blackland pala siya, wala siyang right of way. So hindi siya nag-push through, hindi siya nag-materialize. So ang ginawa ko, yung second option, sabi nga nila, kahit may plano tayo sa buhay, ang plano pa rin ng Diyos ang siyang matutupad at siyang masusunod. So that time, nung sabi ko sa asawa ko, hindi siguro para sa atin yung poultry farm business. Sabi ko, sige, habang wala tayong ginagawa, try natin maghanap ng pwesto. Naghanap kami ng pwesto. Magmula dyan sa may 31 sa amin. Nag-drive ako papunta dito, papuntang Mawaki. Wala akong nakitang space na available. Then sabi ko, siguro some other time na lang. Pagbalik namin, parang God's grace, nakita ko yung space, pwesto doon na for rent, which is dinaanan na namin nung palis kami. So sabi ko, heto na siguro ako. Di kinausap namin may-ari. Wala nang second thought. Kinuha ko na siya. Yun na yung doon na ako nag-start. Kasi like what I've said, sa Qatar pa lang nagre-research na ako, which is ito yung second option ko, itong poultry supply. Pero nag-start ka kuya sa maliit na Space. Maliit na space. Ang liit lang nun, siguro yung nadi-display ko mga ilang sako lang. Tsaka hindi pa ganito karami yung mga... Hindi man ako nakakapag-stock nun. Oo, hindi. Kasi maliit lang yung pesto. Ang ino-order ko nun, direct display lang. Wala akong stock na ganito. Pero at that time, maganda naman yung return. Ang problema lang kasi nga, maliit yung space, so maliit lang yung kaya niyang ibigay. So, from that time, sabi ko sa asawa ko, nag-usap kami, siguro ito na yung business na para sa amin kasi maganda naman nga yung daily sales niya. Maliit nga lang kasi maliit yung space. So sabi ko, kung lalakihan natin yung space, baka sakaling dumoble, triple yung benta natin or mas maganda pa yung magiging return niya. So yun, nag-invest na kami. Sa awa ng Diyos. Nakabili na po sila ng sariling pwesto. Sa kanila lang po dito. Yun. Okay. Pero magkano yung nire-rent mong kuya? That time? Oo. 3,500 monthly. Ganun lang, kasi maliit lang Tapos talaga maliit siya. lang, no? Imagine, ang naging first purchase ko nung nag-umpisa ako is 25,000 lang. Pero maganda naman yung kita, nakukuha mo naman yung 3,500 sa isa. Nakikita ko, kumikita naman siya, kaya naman niya, sa awa ng Diyos. Kaya nga, nakapag-desisyon kaming lakihan na kasi maganda naman yung return niya, maganda naman yung kita niya. Pero hindi nga lang siya ganun kalaki kasi maliit yung space. Kaya na, hindi ka tulad ngayon. Okay, number 2 question, kuya. Okay. Magkano ang naging puhunan mo sa ganitong business? Nung nangungupahan pa ako, like, nasabi ko na nga, nabanggit ko, 25,000 lang yung first purchase ko. Ilang sako lang yun. Kasi napapanood ko sa YouTube that time, 50,000, kaya mo na mag-start ng ganito. Nung nag-start ako, 25,000 lang yung ginamit ko. Kunti lang yung mga nabili ko. Pero, in everyday na pinapaikot mo yung puhunan, yung kita, lumalaki siya. Hanggang sa hindi na magkasya yung mga paninda ko dun sa maliit na space. So, yun.
Dito, ibang usapan na yung ibang usapan na yung investment dito. Kaya nga. Very question. Ano-ano ang naging problema mo nung nag-uumpisa ka pa lang? Or ano ang mga naging struggles mo nung umpisa? Yan ang question na talagang actually until now nagiging lesson ko yun. Unang-una, ang naging problema ko ay yung mga supplier. Kasi sa business, pagka maganda yung presyo mo, maganda yung magiging kita mo, at the same time, mas magiging maganda rin yung pricing mo sa retail mo. Pagka kasi mababang kuha mo sa produkto mo, mababa mo rin siyang maibibenta. So, mas magiging marami kang customer. Kaya kailangan, ang naging struggle ko nung nag-uumpisa ako ay yung supplier. Kasi, yung mga supplier ko ay sub-supplier lang. Hindi sila yung main distributor. So, ibig sabihin, may patong na si Juan, may patong si Pedro, pupunta pa sa akin. So, mahal na yung product. So, ang nangyayari, sinicheck ko yung mga product ng mga ibang kasamahan ko sa industriya. Bakit sabi ko parang mataas ako? Hindi ko sila kayang tapatan sa presyuhan. So, yun, ang nagiging struggle. Tapos, yung proper stockings, proper displaying. Siyempre, pang chicks, pang 1 month, day old to 1 month, 1 month to 3 months, or 4 months to 5 months, yung mga ganun, may mga ganyan eh. Tapos yung displaying, kung paano ka magdi-display, paano magiging attractive sa customers mo yung tindahan mo. Saka naging struggle ko pa rin, siyempre, nung nag-umpisa ako, wala pa akong tao. Ang hirap. Ako yung cashier. Patuwang. Yung asawa ko na ang cashier, ako yung kakalboy. Ang hirap kasi imagine sa office ka nag-work for 16 years and then sarili mo nga yung business, ikaw yung kakalboy. Tapos ka pa nabubuhat. Ikaw pa yung nagbubuhat. So, ang dami kong mga naging struggles nun. Tapos, pagka umuulan, paano yung gagawin? Kasi nga, maliit pa yung space. Actually, pero yung mga ganyan, yung mga struggles na yun, in the long run, ma-overcome mo naman sila, malalaman mo kung paano mo sila i-overcome, paano mo sila lalampasan. Lalo na, number one, magiging problema mo pag nag-put up ka ng business dito is supplier talaga. Actually, yun ang naging problema ko. Yung supplier. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga produkto ko. Number 4. Question, Kuya. Ano ang mga hakbang na ginawa mo para ma-overcome ang mga struggles na sinabi mo? Yun. Okay. Ang ginawa ko nung una is nagtanong-tanong ako. Pero sabi nga nila, hindi naman nila ibibigay lahat sa'yo. Kung mayroon na silang sasabihin, hindi kumpleto pag nagtanong ka. Kasi nga, magiging kakompetensya ka nila. So, ang ginawa ko, naggala-gala ako from Mabalacat, lahat ng mga poultry supply, tinatanong ko kung nagsusupply pa sila or kung anong mga product nila, magkano nila binibigay sa wholesale. So, kinukumpara ko yan mga presyo nila. Until nahanap ko yung talagang hinahanap ko na pinaka-distributor, pinaka-main supplier. Hindi siya sub or third supplier. Ibig sabihin, siya yung pinaka-puno. Yun, magmula nung nahanap ko na yung mga main supplier na yan, gumanda na yung pagtupresyo ko sa mga product ko. Nakasabay na ako sa presyuhan sa mga matagal ng poultry supply. So, sa awa ng Diyos naman ngayon, okay na. At siguro, hindi naman sa pagmamalaki. Dahil siguro lumaki na rin yung tindahan ko,
sila na mismo yung pumupunta rito. Na nagtatanong kung gusto kong kumuha sa kanila. Sila na yung pumupunta. Sila na yung Dati pumupunta. ikaw. Ako yung naghahanap sa kanila. Ikaw yung naghahanap sa kanila. Ganyan naman talaga yung business eh. Pero ngayon sila na pumupunta sa iyo. Una, hanapin mo sila. Pag nahanap mo na sila, time will come, sila naman ang lalapit sa'yo. Kahit hindi mo na sila puntaan. Question number 5. Sabi mo, nag-start ka sa maliit na pwesto. Anong nag-udyok sa'yo? Nag-desisyon kang palakiin ito? Okay, yun. Kasi, nung nandun ako sa maliit na pwesto, kino-costing ko yan eh. Pinag-aaralan ko siya. Kung nakakapag-display ako ng 10 sako lang, at kumikita ako ng ganito, what if gawin ko siyang 20 bags, 30 bags? Ibig sabihin, lakihan ko yung pwesto, from 10 bags lang ang nadi-display mo, gawin mo 20 bags, gawin mo 30 bags. Yung kita mo dito sa 10 bags, dodoble sa 20 bags. Pag ginawa mo 30 bags yan, triple. So, ibig sabihin, lalaki yung kita mo. Yun ang nagudyok sa akin na kung malimbawang itong pwesto kong ganito kalaki, kumikita siya ng, let's say, sabihin mo ng 10,000 a day. Kung gawin mong doble, magiging 30,000 o 20,000. Triple yan mo, magiging 30,000. Ganun ang naging nagudyok sa akin. Sabi ko, at the same time, ito kasing business na to, daily cash. Oo. Mabilis yung turnover ng pera. Kahit maliit lang yung tubo or kita mo, pero kung araw-araw naman na napapaikot mo yung puhunan mo at kita mo, lalaki siya. So magiging maganda siya in the long run. Yun nga lang, sa una, sa bagay, kahit anong business naman, sa una talaga, medyo mahirap siya. Kasi maliit lang yung market niya. Pero pag tumagal-tagal, gaganda sa awa ng Diyos at panalangin at pananalig sa Kanya, gaganda at lalaki ang business mo. Tingnan mo naman ngayon. Di ba? Sa awa ng Diyos, okay naman. Di ba sabi mo kuya yung una mong naging punan dito ay 25K? 25K. Okay. Tatanungin kita ngayon kuya. Sa palagay mo kuya, mga magkano na sa tingin mo ang mga alaga ng items mo ngayon? Yung items lang o pati lahat? Pati lahat. Lahat pati kuya, yung pati lahat invest na. ko rito? Oo, sige. Sabihin mo kuya. Kasi 25,000 dati yung punan mo, di ba? Yung mga sa tingin mo magkano na yung mga paninda mo? Stocks. Dito sa pwesto ko, in-invest ko dito, 2.5 kung nabili ko eh. Yung bahay mismo. Oo, opo. 2.5. Yung niya, yung improvements niya, yung renovation niya. Tapos, ito. More or less siguro nasa 1.5 yan, laman niya. More or less na 1.5 million. Yung lahat ng mga paninda or mga 1.5. Mga stocks ang dami pala na kuya. Pati yung sa display na lahat lahat dyan, mga nasa 1.5 na. So, 25K to 1.5. Maganda naman yung kita mo, di ba kuya? No? Kahit hindi ka na nagtrabaho sa ibang bansa. Di ba? Pero may anak po siya, dalawa. Yung isang papanganay mo, kuya, kasi... Civil engineering sa Holy Angel. Sa Holy Angel, di ba? Tapos yung pangalawa sa Hospitality Management sa MCC. Dalawa lang po yung anak niya. Nag-aaral po sila ng college. So, tingnan mo, kahit dito lang siya. Nasa na yan. Tsaka, alimpisan ko po, magaling po sa business to. Matalino po siya, mga friendship. Nag-aaral po, kaklase ko po siya. Matalino po siya. Hindi kuya, ano ang may bibigay mong payo sa ating mga viewers na gustong sumubok sa ganitong business at iba pang mga business? Okay. Unang-una, kailangan ano man ang gawin mong business or gusto mong pasukin, ipanalangin mo. Unang-una yan yung pananalig sa Diyos. Kailangan ipag-pray mo. At humingi ka ng sign kung ito ba'y para sa'yo or kasi minsan may gusto man tayong gawin sa buhay natin. Kahit anong plano, katulad na sinasabi ko, kahit anong plano natin, yung plano ng Diyos para sa atin, yun pa rin ang masusunod. So, basta manalig lang kayo, have faith. At dapat yung pinapasukan nyo, bago nyo pasukan, aralin nyo.
pag-aralan yung mabuti kung ano yung mga pros and cons. Tapos, magtiwala lang kayo. At the same time, work hard and work smart. Hindi puro hard, kailangan may smart. Ang dami kasing hard worker dyan. Pero ano nangyari? Kailangan work smart, work hard. Di ba sa business, kuya, parang sugal, di ba? Minsan may mga naging successful, minsan hindi. Tama pero lang. kahit hindi naging successful, dapat maging ano ka lang, matapang. Matapang. Huwag kayong titigil. Sipag, di ba? Hanggat mabot mo yung mga... Sabi nga, tsaka kasi sa business talaga, kailangan may tiyaga ka eh. Oo, tiyaga. Hindi yung... Tiyaga. Sipag, di ba? Oh, sipag at tiyaga. Kasi yung first month, second month, minsan talagang wala. Minsan lugi ka pa. Pero malay mo, sa third month, fourth month, kumita ka na. Eh kung sa second month pa lang, tumigil ka na. So, ganun lang. Tiyaga, at the same time, dapat talaga yung panalangin sa Panginoon. Para maging Successful ka sa... yung gagawin. Yung gagawin mo. At papasukin business. Yes, yes. Mga friendship, panoorin niyo po ang aming vlog dahil marami po kayong matututunan dito. Since in-advertise mo itong Poultry Supply ko, ngayon yung mga subscriber ng pinsan ko, kung sakaling bibili kayo rito at may proof kayo na subscriber kayo ng channel ng mga pinsan ko, may discount kayo. Ay, thank you. Bibigyan ko kayo ng discount pagka subscriber kayo ng Cusinera Sisters po. Okay. Iba-iba po yung content namin. Okay. Kuya, may tanong pa ako. Di ba, ang alam ko, meron ka pang isang business sa Magalang. Anong business yun, kuya? Yun yung nag-franchise ako sa Noodle House. Yun yung fried noodles na nilalagyan ng toppings na mga siomai. Yun, nasa Magalang siya sa loob ng FCC. So, lahat po ng taga Magalang dyan, yung gustong bumisita at pumasyal doon sa Noodle House ko, nasa harapan po siya ng cashiers nila sa may FCC Supermarket sa may Magalang. So, dun sa grocery, FCC Supermarket. Ano siya? Fried Noodle House. So, gusto mo bang usapan natin yung... Next video. Okay. So, mga friendship, sa next vlog po namin, pag-uusapan namin kung paano nga ba siya nag-start sa kanyang business na fried noodles. Fried noodles. Okay, mga friendship, abangan nyo po yan, yung next vlog po namin. So, kuya, bago tayo magpaalam, gusto ko muna, ano ba yung may papayo mo sa akin at may bibigay mong advice tungkol sa aking pag-vlog? Kuya. Go, go, go! Follow your passion. Follow your passion. Huwag kang titigil. Kung saan ka masaya, go lang. Okay. At saka yung panalangin sa Diyos. Yes, thank you. So, hanggang dito na lang po ang aming vlog. Mga friendship, panoorin niyo po ang aming vlog na ito. Nakasama ko ang aking pinsan. Maraming po salamat sa lahat po ng aming mga subscribers, followers, and viewers. Thank you very much po. God bless you all.